Biglang sumabog ang hawak ng rider na yan habang nakaparada sa tapat ng palengke sa Santa Ana, Maynila. Isinugod sa ospital ang lalaki na nagtamo ng sugat sa mukha, tiyan at mga kamay. Ayon sa pulisya, napulot ito ng lalaki sa basurahan at inakalang vape. Pero lumalabas na ito pala'y isang incomplete IED, component o pampasabog. Kaya kahit sugatan, inaresto pa rin siya dahil sa illegal possession and use of explosives. Hawak na ng pulisya ang lalaki pero kailangan munang ibalik sa ospital para putulin ang bahagi ng kanyang kanang palasinsingan. Iniimbestigahan na rin ang lugar kung saan ito napulot. Selebrasyong nauwi sa krimen. Patay sa pamamaril sa Makati City ang isang inang lumuwas para sa birthday ng kanyang anak. Sugatan naman ang anak. Ang nahulikam na pamamaril sa report ni Marisol Abdurrahman. Tumakbo palapit sa hotel na ito sa Makati City ang isang lalaki at may malapitang pinagbabaril. Tumakas ang salarin habang ang mga tao sa labas nagpulasan. Naiwang nakabulagta sa entrance ng hotel ang mga binaril na mag-ina pala. Patay ang nanay na 73 anyos. Lumuwas siya galing probinsya para sa kaarawan ng anak niyang babae. Sugatan at nagpapagaling sa ospital ang anak na bigong makausap ng pulisya. Magsa-celebrate po sila ng birthday ng anak doon sa isang hotel po sa poblasyon. And kadarating lang po ng nanay dito sa Manila. Galing pa po siyang Zamboanga nung August 2. And then kahapon po is birthday mismo nung anak. Nilagyan muna ng plywood ang salamin sa entrada ng hotel na nabasag sa pamamaril. Hindi na nagbigay ng pahayag ang hotel management dahil iniimbestigahan na raw ng mga otoridad ang nangyaring insidente. Pero balik na raw sa normal ang kanilang operasyon. Pero kumusta ang hotel sa ngayon, sir? Okay naman, it's in good in order po. Are they hotel guests? Oh, no. May binuunang special investigation team ang pulisya para alamin ang motibo sa pamamaril. Nananawagan din sila sa mga nakasaksi o may impormasyon sa salarin na makipagtulungan sa investigasyon. Marisol Abdurrahman, GMA News. Bago nalusaw ang bagyong Luis, nagdulot na ito ng kabi-kabilang baha sa norte. Napilitang lumikas ang ilang residente pati na ang mga alaga nilang hayop. May report si Ian Cruz. Hindi lang mga residente ang pinerwisyo ng baha sa barangay na ito sa Nagilian, La Union, pati mga alagang baboy pinagtulungang ilikas. Binahari ng barangay Mamating Sur, sumabay pa ang malakas at pabugso-bugsong hangin. Sa San Fernando City na kabisera ng La Union, nagmistulang ilog ang ilang kalsada, napilitang magtulak ng sasakyan ang ilang motorista. Halos 200 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center sa La Union dahil sa epekto ng bagyong Luis. 34 na barangay naman sa Bawang, Nagilian at San Fernando City ang nakaranas ng power interruption. Binaha rin ang ilang bahagi ng Lingayen, Pangasinan. Sa Baguio City, nagka-waterfall sa bahaging ito ng Cannon Road dahil sa pagbagsak ng tubig ulan galing sa bundok. Ipinagbawal muna ng DPWH ang pagdaan sa Cannon Road ng mga dayo o turista bilang pag-iingat. Nagdulot din ng pagbagal ng trapiko ang baha sa Nagilian Road sa Barangay Irisan kahapon. Dahil sa magdamag na ulan, nagngangalit na alon ang rumagasa sa Dupinga River sa Gabaldon, Nueva Ecija. Mistulang ilog naman ang isang kalsada sa Cabanatuan City. Kahapon hanggang Liego halos lagpas tao ang taas ng baha roon. May palibreng sakay ang barangay sa mga residente gamit ang bangka. Libre lang po para sa mga kabarangay. Sa tala ng city government, halos 2,000 pamilya ang inilikas sa 3 evacuation center matapos pahain ang nasa 14 na barangay. Epekto ng bagyong Luis ang masamang panahon sa norte. Sa Antipolo, Rizal, isang puno ang nabuwal at humambalang sa sumulong highway. Isang rider ang sugatan matapos madaganan ng puno. Damay ang isa pang siklista. Agad naman po natin i-response yung mga ambulansya para pumadala sila sa pinakamalapit po na pagamutan. Bukod dyan, may poste pa ng kuryente ang bumagsak na nagdulot ng matinding traffic. Umalan din sa Metro Manila kanina,
gaya sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, dahil yan sa epekto ng habagat. Ian Cruz, GMA News. Bago ngayong gabi, naging bagyo na ang binabantayang low pressure area sa La Union. Nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, western portion ng Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, western at central portions ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, western portion ng Isabela, at northwestern portion ng Quirino. Huling namata ng bagyong Maymay, 130 kilometers west-northwest ng bayan ng Bacnotan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Patuloy ang pagkilos nito pahilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Posibleng maging stationary o hindi halos gagalaw ang bagyong Maymay. Pero pwede rin itong kumilos pasilangan, pabalik o palapit lalo sa lupa. Ibig sabihin, may tsansa itong tumama sa Ilocos region. At dahil may interaction sa lupa, posible ring humina agad at bumalik sa pagiging LPA. Pwede namang sumama sa sirkulasyon ng Typhoon Dolphin na nasa labas ng PAR ang mga ulap ng bagyong Maymay. Huli namang nakita ang Typhoon Dolphin, 1,970 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. May tsansa pa rin itong pumasok sa PAR na tatawagin sa local name na Neneng. Gayunman, pumasok man sa PAR o hindi, palalakasin pa rin ito ang habagat, kaya magiging maulan pa rin sa mga susunod na araw, lalo na sa Luzon at Western Visayas. Nasagip sa Saudi Arabia ang isang OFW mula Isabela, Negros Occidental na umano'y minamaltrato ng kanyang amo. Kwento ng asawa ng Pinay na si Maria Eva Abastillas, huli silang nagkausap nitong Marso at isinumbong ng misis na hindi niya kaya ang trabaho sa kanyang amo. Hanggang hindi na siya makontak ng asawa. Kalaunan, ipinaalam sa kanya ng embahada na nakatakas si Abastillas sa kanyang amo. Ayon sa asawa ng biktima, iniulat sa kanya na ang kanyang misis ay kinukulong at hindi pinapakain at maraming pasa sa likod. Pinoproseso na ng Department of Migrant Workers ang pagpapauwi sa biktima. Makatatanggap naman ng tulong pinansyal mula sa provincial government ang mga kaanak ng biktima. Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinunto ng testigong nag-audit sa confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd na dahil hindi na-liquidate ng maayos, posibleng ipagpalagay na nagamit sa personal na layunin ang confidential funds. Tinawag tuloy itong scam ng abogado ng prosekusyon. Pinabubura naman niya ng defense team sa trial records. May report si Joseph Moro. Sa muling pagtestigo ni State Auditor Attorney Roderick Huamil na ungkatang 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education o DepEd na ginamit umano noong 2023. Ang kanilang confidential fund po for each quarter ay 37.5 billion pesos. 37.5 million, a fixed amount? Yes, ma'am, per quarter. And were these amounts withdrawn in full? Yes, ma'am. And Based on the documents po na binigay nila sa amin. Nang ipresenta ng prosekusyon ng physical at financial plan ng DepEd para sa tatlong quarter ng 2023 na isinumite sa COA, kinumpirma ni Huamil na ang BICE ang nakapirma o ang nag-aproba nito. Isinaad ng mga ito na inilaan ng confidential funds para sa counterinsurgency o panlaban sa rebelyon at mga terrorist groups sa campus. Pero, did the DepEd submit any evidence on this or documents evidencing what it claims to be expenditures on counterinsurgency programs? Based on their submissions po, wala po silang sinamit na document. Ano naman ang dokumentong sinabmit ng DepEd para patunayan? Natunay nga na may terrorist ng mga eskwelahan. Meron ba? Submit the documents? Wala po silang sinabit. tanong ng prosekusyon kung hindi na-liquidate ng wasto ang pondo, patunay bang nalustay ito batay sa joint circular ng Commission on Audit tungkol sa pag-liquidate ng confidential funds. Based on the joint circular po, yes po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo? Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is... Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. Move to strike. So stricken from the record. Usisa ng depensa, may nakalagay ba sa Audit Observation Memo o AOM ng COA na may nawaldas na pera? This is a presumption po, so hindi kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered. Sustained. Yung pag-issue niyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa AOM, Your Honor. Punto pa ng depensa, sensitibo ang mga confidential operation at ang pagsusumite ng dokumento at resibo ay maaaring magdulot ng leak o pagbunyag ng lihim ng impormasyon. Inilabas ng depensa ang 1992 circular ng Commission on Audit na nagsasabing maselan kung idedetalye ang intelligence at confidential activities. You being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019. Kontra ng prosekusyon, luma na ang dokumento at binago na ng 2015 COA circular. All circulars are deemed repealed and superseded accordingly. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly. Binalikan ng depensa ang 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong 4th quarter ng 2022 na ginastos sa loob ng 11 araw. Base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Ipinunto rin ng depensa kung sino ang nag-aproba ng naturang confidential funds ng BICE. Nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa 4th quarter 2022 confidential fund? Si Office of the President po yung nag-approve. That's correct. Opo, Office of the President. Pag binigay ba ng presidente, like in this instance, ang confidential funds, wala nang obligasyon mag-liquidate ang Vice President ng paggamit niya sa confidential funds na yan. Meron po. Hindi exempted si Sara Duterte para mag-account. Joseph Morong, GMA News.